Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Philippines Trending News. So kung hindi pa na-subscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads, alright? At ito na mga babayan, sabi nga po na dito, no, US Navy aircraft carrier at F-35 umatake West Philippine Sea, China, Pilipinas, Amerika, nagdeklara na. Aalamin natin yung mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre, shoutouts po sa mga bago natin subscribers. Alright, so yan. Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Samantala, muling pinagtibay ng mga kasundaluhan ng Pilipinas at Estados Unidos ang alyansa ng mga ito kasunod nga ng pinakahuling insidente ng pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na ang pakikipag-usap ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kay United States Joint Chief of Staff General Charles Brown Jr. sa isang phone call na kung saan tinalakay ng dalawa ang kasalukuyang security environment ngayon sa naturang rehiyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, sa naturang pagpupulong ay napagkasunduan ng dalawang opisyal ang pagpapanitili sa close coordination sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng mas lumalala pang mga illegal na aktibidad ng China Coast Guard, partikular na sa mga panggagambala nito sa mga rotation at reprovisioning mission at ang pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito ay tinalakay din ng dalawa ang ilang usapin na may kaugnayan sa mutual strategic security interest at opportunities naman sa pagitan ng dalawang bansa para naman sa kadagdagan pang military cooperations. Samantala, sabi pa ni Colonel Trinidad na sa naging phone call meeting na ito ni General Brawner at General Brown ay sumasalamin ang muling pagpapatibay sa commitment ng dalawang bansa, partikular na ang Estados Unidos at ng Pilipinas sa alliance sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Gayon din sa pagtataguyod ng isang rule-based international order at shared provision o shared vision ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Bumabalangkas na ang National Task Force for the West Philippine Sea ng bagong national strategy para sa West Philippine Sea para naman sa ilang adjustment matapos ang pinakabagong agresibong aksyon ng mga barko ng China sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Ayon nga kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, umaasa ang kanilang grupo na may pipresenta nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ng naturang mga pagbabago. Hindi naman idinitalya ng opisyal ang ilang mga adjustments sa estratehiya ng bansa sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Kung matatanda na muling sumentro ang maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China matapos na bombahan ng tubig ng barko ng China ang Philippine vessels habang nagsasagawa ng resupply mission nitong weekend lamang. Nasa kabuuang 46 na mga barko ng China ang sinubukang harangin ang mga barko ng Pilipinas na itinuturing na pinakamalaki na bilang ng Maritime Forces na naidokumento ng mga lokal na otoridad. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi ng kanilang panig na ito ang naobserbahan ng kanilang team sa naturang bahagi ng karagatan. Tinukoy naman ni Malaya na nagpapakita ang naging aksyon ng China ng pagnanais nito na ma-escalate ang sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Gayunman, hindi na... Well, totoo yung nakikita natin. No? Yung China mismo ang may gusto na magkaroon ng escalation ng situation dyan po sa West Philippine Sea. Dahil sila yung nakikita natin gumagawa ng mga agresibong hakbang eh. So naghahantay lang sila ng mga gagawing aksyon ng Pilipinas na kung saan kumbaga parang papalag lang no yung Pilipinas sa kanila. Ngayon babalik na rin nila yung kwento. No, gagawin nila na ang Pilipinas ang gumagawa ng provocations at may dahilan na sila ngayon no para gumawa ng hindi maganda diyan sa West Philippine Sea. Napakalaking kaguluhan niya mga babayan ha. Tuloy natin.
naman ito'y tinuturing ng pamahalaan bilang act of war, kundi parte lamang anya ng mga hakbang at katulad na lamang ng cat and mouse game na kinakasangkapan ng China para naman sa pansarili nitong interes sa naturang bahagi ng karagatan. Mga sundalo ng Pilipinas galit na sa China. So ito na nga mga sangkay, yung balita tungkol po sa Pilipinas at China. No? Ang Pilipinas di umano ngayon ay nag-aalburuto na. Especially yung Armed Forces of the Philippines. Nag-aalburuto na po sa ginagawa ng China. Ito po, AFP makikipag-usap na sa DND at iba pang ahensya kaugnay sa gagawing hakbang mga sangkay laban po sa China. Panoorin po natin. Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Makikipag-usap ang Armed Forces of the Philippines sa Department of National Defense at iba pang ahensya kaugnay sa gagawing hakbang kaugnay sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa ilang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nito. Nako. So umiinit na ito mga sangkay. Umiinit na po ang sitwasyon at maging ang AFP ay talagang nag-aalburuto na. Weekend, ayon kay AFP Chief of Staff General Well, sino ba naman ang hindi mag-aalboruto, no, sa mga ginagawang aktibidad ng China dyan sa West Philippine Sea? Kaya magagalit talaga yung AFP na yan, no? At talagang inis na yan doon sa mga ginagawang agresibong hakbang noon ng China dyan sa West Philippine Sea, di ba? Romeo Browner Jr., hindi lang daw kasi ito problema ng Pilipinas. Trade route daw ng maraming bansa ang South China Sea. Isa si Browner sa mga nakasaksi mismo ng panibagong water cannon incident. Oh, ito, tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti kung gaano katindi itong nangyari. Makikita nyo po yung barko ng Pilipinas na binubomba ng tubig. Ayan po, 2 barko po yan. Water cannon incident. Ayan, oh. 2 barko ng China. Kaya naman mga sangkay, hindi na po maganda yung ginagawa ngayon ng China. At ang Armed Forces of the Philippines ay makikipag-usap na. Ano kaya ang plano nila dito? Ano ba? At saka makikita natin, no, sapol na sapol talaga yung barko ng Pilipinas, no? Yung barko po ng Philippine Coast Guard, talagang sinapol po nila, no, ng water cannon, which is according to sa standard po, no, hindi naman dapat nakatutok, no? At dahil nga nakatutok yun, nasira pa yung ibang kagamitan ng barko, no, ng Bureau of Fisheries, no, yung before, 'di ba? At yung barko rin, no, ng Philippine Coast Guard nasira din, 'di ba? So tuloy natin. Gagantihan na ba ang China? Sa kabila niyan, sinabi ni Browner na nadala pa rin sa mga sundalo sa Ayungin Shoal ang ilang supply, pati ang Christmas gift umano sa kanila ni Pangulong Marcos. Narito naman na iba pa. So, ito yung sinabi po ni Browner. Sabi po niya dito, galit na galit ako. Nung nalaman po niya, nung nakita po niya ang nangyari mga sangkay. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Nitong Lunes, ayon po sa kanya, he believes China was unaware of his presence on the boat. So, andun siya pala mga sangkay. That Chinese vessels rammed and water cannon over the weekend. So, ito po yung actions, mga sangkay ng China. Laban po sa puwersa ng Pilipinas. So, talagang, ano to mga sangkay, mabigat na po itong aksyon. Pabigat po ng pabigat. Ayon po sa kanya, of course, galit na galit ako doon sa nangyari. Naniniwala ako na hindi alam ng Chinese yung nandoon. Na hindi po alam ng Chinese mga sangkay na naroon siya sa pinangyarihan. Kaya't ganun yung nangyari. Hindi sila nagbago ng taktika. Bagamat ay nag-increase pa yung kanilang aggressive actions. As you can see naman mga sangkay, no? Nakita nyo naman kung gaano ka-aggressive talaga ang action ngayon ng China. Nakaka-alarma ito at buong mundo na po naaalarma sa ginagawa ngayon ng China. Chinese vessels, water cannon, and rammed Onaiza May 1 and other Philippine vessels during a resupply mission to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal nitong linggo, mga sangkay. So, ang gagawin ngayon ng AFP, maikipag-usap sa Department National Defense. Ano ba ang kanilang plano? Papupuntahin na ba doon yung mga puwersa natin talaga, mga sangkay? Kasi hanggat ganyan po kakaunti ang puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, natural na natural gagawin, ulit-ulitin po yan ng China.
yeah. Patindi nga po ng patindi yung kanilang ginagawa ngayon. So ayon po dito, he also relayed the message of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to the troops. Na in-acknowledge na po yung kanilang effort dyan po sa ating teritoryo. At so, maganda po talaga doon mga sangkay na mabantayan ang gusto. Sana itong pag-uusap, no? Ang pag-uusap ay hindi lamang usap na wala pong mangyayari. Sana magpadala po doon ng mas marami pang mga sundalo kasi binubuli na po tayo eh. Well, hindi rin naman po pwedeng magpadala ng maraming sundalo ron dahil wala rin naman tayong barko. Diba? Ang kailangan natin dito is magdagdag ng maraming barko dyan po sa West Philippine Sea na kung saan siya yung magpapatrolya, no? Para ma-intercept natin. Kaya lang, itong mga ginagawa ng China. Kaya lang, ang problema, no? Sa ngayon, ang China po ang may pinakamalaking militia, no? O yung mga naval forces dyan po sa buong mundo o dito sa buong mundo. Diba? Kaya kung makikita natin, ganun na lang karami yung mga barko na kaya nilang ipadala dyan sa West Philippine Sea. Diba? Umaabot nga yung militia nila na 100 mahigit. No? Na kung saan ay nakaangkla lang dyan sa teritoryo ng Pilipinas. Diba? So, useless kahit marami tayong sundalo ipadala dyan. Ang important, ang kailangan nating ipadala dyan, no, ay maraming barko. Ang problema, wala tayong maraming barko. So, ano yung magiging solution dyan? So, kailangan na natin, no, yung suporta ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na kung saan makakasama natin sa pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Okay, so tuloy natin to. Parang wala na pong pakialam dito ang China kung ano man ang mangyayari. Biruin mo, buong mundo na po ito ha. Buong mundo na ang nagsasalita laban sa China. Nakita po natin, napakalapit po sa ating teritoryo. Napakalapit po sa kalupaan ng Pilipinas. Sako pa rin po sa economic or exclusive economic zone. Tapos, wala pong pakialam ang China. Importante, mapalayas na yung ating mga barko doon. So, hanggat ganyan po ang ginagawa ng China at wala pong gagawin ang Pilipinas sa pagpapadala ng mas marami pang mga kasundaluhan doon, mga kagamitang pandigma doon na tatapat sa China, ganyan na ganyan po ang kanilang gagawin. Tingnan nyo yung Vietnam. Nagagalaw ba nila yung Vietnam? Hindi. Hindi nila magagalaw. Lalamukin sila eh. Kapag ginalaw po nila yung Vietnam, lalamukin ang China. At yun po yung ayaw ng China na mangyari. At ang pagkakaalam ko nga mga sangkay, ang Vietnam at China, meron po talagang sigalot na naman pagdating po sa kanilang border. So mainit, no? Parang Pilipinas lang din at saka China. Ngayon, mga sangkay, dapat magkaroon ito ng mas mabigat na aksyon laban po sa China. So ano kaya ang gagawin dito mga sangkay nitong mga kasundaluhan natin since ayon po dito makikipag-usap na ang puwersa ng Pilipinas sa matataas na opisyal. Ano ba ang kanilang magiging hakbang dito? At kung kayo ang tatanungin, mga sangkay, tama ba ang magiging desisyon kung sakali na magpadala doon ng mas marami pang kasundaluhan at mga... Alright, so mga babayan, no? Well, para sa akin, yun na nga yung nasabi ko na opinion ko, no? Hindi po pwede puro sundalo lang ipadala natin doon. Kailangan tayo magpadala ng maraming naval forces. Ang problema, wala tayong maraming naval forces. Diba? Na kayang itapat doon po sa puwersa ng China dyan. Ang nakikita kong tanging solusyon dyan, no? Yung mga isla na pwede naman nating i-occupy na, no? Ng puwersa ng Pilipinas. At the same time, yung joint patrol, no, ng iba't ibang bansa o yung mga kaalyado nating bansa dyan sa West Philippine Sea, mas paigtingin po. No? Alright, so kayo anong opinion ninyo? Comment down nyo dyan sa baba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Out.